Alam nyo, minsan, yung mga pinaka-unexpected na bagay, doon pa nagsisimula yung malalaking kwento. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang simpleng showbiz rant mula sa isang kilalang direktor ay biglang nagbukas ng isang grabe, pambansang issue tungkol sa korupsyon? Yan ang bubukan natin ngayon. Paano ang isang nakanselang klase lang naging susi sa isang Pandora's box ng mga kontrobersya? So dito talaga nagsimula ang lahat sa quote na to. Isipin nyo, si Direk Joey Reyes, a very respected film director, ready na for his online class. Handa na siya. Tapos, walang nag-show up, as in 0 students. Sabi niya nga, para akong Jungga. At dahil wala siyang magawa, anong ginawa niya? Nagbukas ng TV. At yun na. Yung simpleng paglipat niya ng channel, yun pala ang magsisimula ng usapan na yayanig sa ating lahat. Ayan, so yun nga. Ang rant ng isang direktor sa umaga, paano nga ba yung inis niya sa nakansilang klase ay naging isang viral commentary? Kasi ang napanood niya, hindi yung usual na showbiz talk show, kundi isang Senate hearing. At doon, uminit talaga ang ulo niya. So imagine yung eksena ha. Tahimik yung Zoom room niya, walang tao. Tapos dahil sa inip, napadpad siya sa panonood ng Senate hearing tungkol sa flood control. Parang random, di ba? Pero yung simpleng desisyon na yon, yung pagpindot lang sa remote, yun pala ang magiging mitya ng isang malaking sunog. Okay, so eto na, ang eskandalo sa flood control. Hihimayin natin yung mga nakakagulat na alegasyon kasi ang napanood ni Direk Joey, hindi lang yan basta-bastang hearing. Isa siyang pasabog para siyang nanonood ng live na teleserye ng mga akusasyon at ang pinag-uusapan, bilyong-bilyong piso galing sa kaban ng bayan. At ito yung mga keywords, yung mga salitang narinig niya na nagpa-trigger sa kanya. Nepo babies, ayan na naman. Mga mamahaling sasakyan, check. Ghost projects, naku. Substandard na trabaho at marangyang pamumuhay. Parang checklist ng korupsyon, di ba? Lahat ng yan, pamilyar na sa tenga natin. At lahat, galing daw sa pera ng taong bayan. Dito na talaga pumasok yung galit ni Direk Joey. Kasi para sa kanya, na-connect niya yung dots. Sabi niya, yung korupsyon parang naging normalize na at ang pinakamasaklap, yung resulta. Biglang binaha yung mga lugar na hindi naman binabaha dati tulad ng mga malalaking universidad. Hindi na lang to basta natural na kalamidad, sabi niya. Ito yung resibo ng isang bulok na sistema. At dahil dyan, hindi na niya napigilan. Hindi na to simpleng inis or dismay. Naging isang sigaw na to para sa hustisya. Sabi niya, kailangan may makulong. People must pay for this. Malinaw, direct to the point, may pananagutan dapat. So ayan, dalawang boses, iisang panawagan. Makikita natin dito yung emosyonal na hinaing ni Direk Joey bilang isang alagad ng sining at ang mas analytical na approach ng isang public servant. Kasi hindi lang si Direk Joey ang umalma, pumasok din sa usapan si Pasig City Mayor Vico Soto at iba naman ang atake niya. At dito, ang ganda ng contrast, no? Dalawang anggulo sa pananagutan. Sa isang side, nandun yung passionate plea ni Direk Joey, yung galit ng ordinaryong mamamayan na nagsasabing ikulong yan. Sa kabilang side naman, yung pragmatic na tanong ni Mayor Vico. Hindi lang siya galit, nagtatanong siya, paano ba yung sistema? Paano to nangyayari? Gusto niyang intindihin para masira. At itong numerong to ang tinutukan ni Mayor Vico, 40%. Ano tong 40%? Yan daw ang hinihinalang SOP, yung kickback na binibigay in advance ng mga contractors sa mga politiko para makuha ang isang proyekto sa DPWH. Grabe, di ba? 40% bago pa man magsimula ang trabaho. Direkta niyang tinanong, totoo ba to? At para kay Mayor Vico, malinaw, hindi pwedeng isa lang ang managot. Dapat lahat ng sangkot sa kadena. Number 1, yung mga contractor. Number 2, yung mga politiko na tumatanggap. At number 3, yung mga taga-gobyerno mismo sa DPWH at sa iba pang ahensya na nagpapadali sa sistema. Lahat sila dapat may accountability. Okay, so lumalaki na yung usapan, di ba? At ngayon, napunta na rin sa media yung spotlight. Yung pamamahayag na paupo sa hot seat. Ano nga ba ang naging papel nila dito? Ayon sa talent manager at komentaristang si Noel Ferrer, ito yung moment of truth, ika nga, para sa journalism. Isang paalala, isang wake-up call. Ang trabaho daw ng media, hindi para purihin ang mga nasa kapangyarihan, kundi para magtanong. Hindi para maging instrumento nila, kundi para magbunyag ng katotohanan. At yan ang malaking tanong na iniwan nito para sa lahat.
hindi lang sa mga journalist, kundi sa ating lahat na nanonood at nagbabasa. Ano ba talaga ang gusto nating papel ng media? Ang magpaligaya sa mga public figures o ang siguraduhing may pananagutan sila sa taong bayan? Papuri o accountability? So, after all the noise, the viral posts, the Senate hearings, ang pinakamalaking tanong at siguro pinakamalaking takot ng lahat ay ito. May mangyayari pa bang pananagutan? O baka naman hanggang dito na lang to? At yan ang sinasabi ng marami. Parang alam na natin tong cycle na to, di ba? Sabi nga ni Gorgie Rula, baka kapag may pumutok na bagong eskandalo, makalimutan na ito. Yung takot na baka ningas kugong lang, mainit sa simula, tapos kapag may bago ng chismis o issue, bye-bye na, nakalimutan na. Kasi isipin nyo, kahit pasabihin nating pinatapos sa mga kontraktor yung mga proyekto nila, okay, good. Pero nasolusyonan ba yung totoong problema? Para kang naglagay ng band-aid sa isang malalim na sugat. Yung ugat ng problema, yung sistematikong korupsyon, nandyan pa rin. At para tapusin tong pag-uusap natin, iiwan ko kayo sa isang napakabigat at napakahalagang tanong mula kay Carmel Abao, isang dating political science chair. Isang tanong na, sa tingin ko, sinasalamin ang buong issue. Bakit yung mga construction worker na nagbabanat ng buto nananatiling mahirap habang yung mga kontraktor at boss nila grabe ang yaman? Isipin nyo yan. Bakit nga ba?